Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol sa Focus in One. At ang example ko sa inyo, Engbiten. Hopya lang ang tinda mga kanegosyo. Focus in One nagsimula mga kanegosyo. At ngayon, inapplyan nila to ng distribution business model. At doon tunay kumita ang Engbiten. Kung nagsisimula ka palang magnegosyo, kailangan mong matapos yung video ko, sigurado marami kang matututunan. Kung nagdinegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki yung negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 11 years na experience sa pagninegosyo at pagkalugi dito. Paano ba lumaki yung Engbiten mga kanegosyo? At hopya lang ang tinda. May naalala ko, kwento ko lang mga kanegosyo. Nung nagsasari-sari store ako mga kanegosyo, yung una kong negosyo na nalugi, may nagbabagsak sa akin ng hopya noon, consignment. Ito naman yung Tipas Hopya, kung familiar kayo sa Tipas Hopya. Siya naman yung nagbabagsak ng hopya sa lahat ng sari-sari store sa lugar namin, sa Cubao. Sa tingin nyo mga kanegosyo, sino mas mayaman? Yung may-ari ng Tipas Hopya na nakapokus lang sa isa? Hopya lang yung tinitinda at siya yung nagbabagsak sa lahat ng sari-sari store? O yung may-ari ng sari-sari store mismo? Siyempre yung Tipas Hopya. Ngayon, tulad ng Tipas Hopya, ang Engbiten mga kanegosyo, inaplayan niya yung negosyo niya ng distribution business model. At doon lalo lumaki yung negosyo ng Engbiten na hopya mga kanegosyo. Nagsimula lang sa Focus in One. Hindi sila nagdagdag ng milk tea, hindi sila nagdagdag ng cheeseburger, hindi sila nagdagdag ng potato, ng french fries mga kanegosyo. Hopya lang ang tinda nila since 1912 mga kanegosyo. At doon lalo lumaki yung negosyong Engbiten. Ang distribution business model, ganito gumagana yan mga kanegosyo. Explain ko lang. Halimbawa sa isang lugar, sa Cavite, Quezon City, kukuha ka ng isang tao doon na babagsakan mo ng produkto mong hopya. Kumaga, ikaw yung distributor ko dito sa Cavite. Ikaw yung distributor ko dito sa Quezon City. Ikaw yung distributor ko dito sa Manila. Ngayon, kapag may taga Cavite na dumirect sa akin, kunyari ako yung may-ari ng Engbiten, ibabato kita dito sa distributor ko sa Cavite. Kasi bilang may-ari, kailangan mo ring alagaan yung mga distributor mo sa bawat lugar. Hindi mo sila pwedeng kalabanin. Kasi ikaw din nagbibigay ng produkto sa kanila at pagkakakitaan nila. Kahit dumirect pa sa akin yung mga customer, ibabato ko pa rin sila doon sa distributor ko kung saan sila lugar. Halimbawa, doon sa Cavite, doon sa Quezon City, ibabato kita doon sa Manila. May mga distributor ako dyan. At ganyan gumagana ang distribution business model. Babagsakan kita ng wholesale dyan, wholesale dito, wholesale sa lugar na to. Ngayon mga kanegosyo, nagbabagsak na rin ang Engbiten sa mga grocery store, sa mga mall. At isang part yan ng distribution business model. Kaya lalong lumaki yung negosyong Engbiten. Kung naguguluhan ka pa magnegosyo ngayon mga kanegosyo, kung gusto magsimula magnegosyo, or kung nagsisimula ka na o may idea ka na, sikapin mong mag-focus in one. Kahit malugi ka araw-araw, kung naka-focus in one ka na, nalugi ka, i-close mo na lang yung negosyo mo, magsimula ka na lang ulit, pero naka-focus in one ka pa rin. Ang mahirap sa mga negosyanteng nagsisimula ngayon, kapag nalugi magnegosyo, iniisip nila kung anong idadagdag na produkto. Mali mga kanegosyo. Kung marami kang paninda, isipin mo kung anong produkto ang ibabawas mo at mag-focus ka lang sa isa. Kung kumikita ka naman, ito din yung mga sakit ng mga negosyante. Kapag kumikita ang negosyante, tas naka-focus in one ka, halimbawa, hopya lang tinda mo, kumita ka na ngayon. Nung kumita ka na ngayon, nag-iisip na yung mga negosyante kung anong idadagdag nila. Doon ka malulugi. Bakit? Ma-out of focus ka mga kanegosyo.
Mapupunta lang yung kinikita mo doon sa kakabukas mo pa lang ng negosyo. Hindi mo naman sure yun kung kikita yung produkto na open mo kasi na out of focus ka na eh. Ang mangyayari, yung negosyo mong kumikita na hopya, malulugi. Kasi una, magbabago yung lasa, hindi mo na ma-manage yung tao, ninanakawan ka na pala, na out of focus ka na. Ganyan ang mangyayari sa negosyanteng nagdadagdag ng produkto or negosyo kapag kumikita. Bagkos i-scale up mo yung negosyo mo tulad ng Engbitin, in-applyan to ng distribution business model. At syempre, lagi kong sinasabi, kung magsisimula ka magnegosyo, focus in one, ikaw yung may-ari ng produkto, brand, hanapin yung community ng mayaman, i-scale up yung negosyo natin sa level 2 business model. Ano yan? Distribution, manpower, software, licensing, franchising, platform business model. Pinaliwanag ko na yung mga yan. Panoorin nyo na lang sa mga nauna kong video. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content bilang negosyante. Kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante. Pansin nyo naman yung mga malakas bumenta ngayon na negosyo, puro gumagawa ng original content. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin. Heart mo na rin to. Comment ka naman kung tagasan ka. Gusto ko malaman saan umabot yung video ko. At sa mga negosyanteng nakakaranas ng pagkalugi ngayon dahil sa oil crisis, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.